the people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I am going to risk my life. I am going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talaga ang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan na yung mga bata na yan. So, hayaan natin yan na palagi na lang ganun. We have to continue on doing what is good for this country. Huwag nating hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo, maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang si OC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Magandang umaga sa ating lahat. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos? Okay lang, sir. hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Basta, you. Okay, question na po. Na. Sino magtatanong? Sige. Si Senator De La Rosa? Yes, okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab, magtanong ka, Mab. Mab, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip, no? Dahil natanong mo na lahat doon pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam mo naman ang Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, palang Fernando Po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Amor? Hello? Hi, sir. Yes. Yes. Right. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa
pamimigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung anong mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mong author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BJMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo doon, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers, ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako sisurtihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipa-file ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I am going to risk my life. I am going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan natin yan na palagi na lang ganun. We have to continue on doing what is good for this country. Huwag nating hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo, maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpapahal lang COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan.
Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapile na naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children Sir, and very our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa issue, no? Naggawa ng pangalan na kunyari, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is Oo. up. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat babihan nyo dito sa interview. Questions ba? Wala na? One last question. Okay, Sige okay. po, one last Sige. question. ABS-CBN. Hi sir, good morning. Opo. Ayan, paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko naman, I'm not fighting these survey firms, ha. Niniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init ng kanilang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sila nagmamayabang ako. That's my honest opinion. My honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Okay. Maraming salamat po. Salamat, Senator thank you. De La Rosa. Salamat sa inyo, ha. Salamat po. Senator Bongo. Sir?